April 25 po, nag-exam po kami sa President's Office. Yun po yung exam po na galing po sa school. Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa CHED kung saan kasama natin mahigit 40 students from University of Manila para samahan silang mag-file ng complaint dito sa CHED at maipatawag natin yung eskwelahan upang sumagot dito sa mga hinaing ng ating mga estudyante. At Idol Rafi, makakasama rin natin ang Senate team ni Senator Raffy Tulfo para tulungan ng ating mga estudyante rito na matugunan natin at ma-action na natin yung kanilang mga concerns. Joanna, ilan ang mga estudyante ngayon na magpa-file ng reklamo laban sa inyong eskwelahan? Ang mga estimated po ma'am is nasa 100 students po. So hindi lang din po yun puro civil engineering, may mga ibang course din po from different batches po. So hindi lang po yung batch po namin, so may mga other complainants pa din po na sumama. Pwede bang malaman, pare-pareho ba kayo ng reklamo sa eskwelahan? Ano yung mga problema? Yes po ma'am, usually isa lang din po yung na-encounter namin dahil every year talaga po nararanasan yung ganitong problems po sa school namin. And isa po sa kanila is yung pag-release din po ng mga credentials and TOR. Kahit na ilang years na po silang tapos, hanggang ngayon hindi pa po nila nare-receive yung mga diplomas po nila. So pinag-uusapan natin dito ay hindi lang doon sa kayo ay binagsak, kundi sa mga iba pang problema ng eskwelahan maging sa mga profesor. Yes po ma'am. So di bali, naging way lang din po to para maglabasan po lahat ng issues eh. Ngayon, ano yung mga asahan natin na gusto yung banggitin sa CHED para mabigyan natin ng aksyon? Gusto po namin ma'am is yung mga tanong po talaga sa mga isip po namin yung masagot talaga kung bakit ganun po yung nangyari, bakit hindi po malinaw sa mga estudyante kung ano po yung nangyayari talaga sa mga grades, bakit late po na-release yung mga announcement, which is yun po talaga yung biggest problem po namin ngayon na kinakaharap. After ba na kayo ay ma-ere, meron na hubang lumapit sa inyo from university para makipag-usap? Wala pa rin po hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon din po, hindi po din po namin alam kung may magpapakita po ba sa kanila or wala. Ano nga naging problema nyo rin sa school? Binagsak kami ng prof, then sabi i-retake na lang daw. Kung bagsak man po kami, sana binigyan kami ng consideration. At nasabi po sana sa amin ng maaga yung resulta po ng exam namin. Kasi meron pong summer eh. Sana po na-take po sana namin yun kung nasabi po ng maaga. Hindi ba pinakita yung, yung test paper niyo? Wala po. Nag-resign ba itong teacher niyo? Nag-resign daw po. Ano ang panawagan natin sa University of Manila? Sana bigyan kami ng consideration, sana pasamahin kami sa graduation sa July 30 or 31. Taas po ang kamay ng mga estudyante na nagrereklamo laban sa University of Manila. Mga estudyante, baba po ang kamay. May 70 po ang ayon sa listahan sa impormasyon na binigay, may 70 po ang may reklamo. Pwede lang po para makita lang po namin yung mga magulang o guardians na nandito po ngayon. Meron po ba? Para lang po klaro ma'am. So, we have a number of parents here. Maraming salamat po. At kasama rin po natin po dito ay ang ating yung mga tumulong po sa ating mga estudyante, ang office ni Senator Tulfo, who is providing the legal assistance and advice to our complainants. Si Attorney Zet and si Ma'am Paula from the office of Senator Tulfo. April 25 po, tinig po namin yung final exam from the President's Office. Then, noong April 27 naman po, tinig po namin yung another final exam from our professor. April 27 po, assuming na tinig na po namin yung final exam, dun din po nag-end yung second semester namin. So, from May po to June, wala pong announcement or any announcement po para po ma-release yung grades namin. So considering po na graduating student kami,
dapat po maaga po namin nalalaman ng grades namin para po if ever na meron po kaming need pang i-take na credits or units, ma-enroll po agad namin. Noong July 6 po, nag-announce po ang University of Manila ng filing of application for candidacy for graduation. Sa July 6 din po, nung pumunta po ang BS Civil Engineering student noong July 6, nalaman po namin na ang grades po namin ay sinubmit lang ng professor the night before July 6. So, the evaluator told us po to come back again on July 10. Bumalik po kami noong July 10, and then dun po namin nalaman na most of us, more than 100 student po, ay naka-receive po ng 4 failing grades under po ng same professor. Sino po yung head nyo? Dean po ba? O... Wala na, nag-retire na po siya, si Engineer Saplan po. Nag-retire na po siya due to personal issues po. Kailan po siya nag-retire? First semester pa po. So wala po kayong dean? Wala po. On that day din po, July 21, nag-usap po ang ibang mga parents and the Madam President via phone call. Sinabi po doon na mag-o-offer daw po sila ng special exam on July 26, 27, and 28. However, considering the late notice and the gravity of the situation, many parents expressed their disapproval po and decided to finally report the incident to Senator Raffy Tulfo. Yung mga bumagsak nitong sa subject na to? Ang mga bumagsak po is more than 100 po. Kasi ang sabi po sa amin, ang mga pinasa lang daw po is nasa more than 10 student. So halos lahat bumagsak? Opo. Personally po sa tingin po namin, dahil bagsak ang major exam po namin na solely yun lang po ang pinagbasihan ng grades namin. The Office of Senator Tulfo would also be present para din may kasama kayo. Sila na tumatay yung advisor nyo at sila yung nag-endorse naman being a government agency. Pwede ko po bang anyayahan yung nabanggit ko, yung 5, na baka pwede po sumama po tayo mamaya sa taas. Tapos po yung mga may iwan, pwede po tayo mag-adjourn na o pwede nyong antayin kung ano man yun ang pag-usapan. Pero ang hingin ko lang yung commitment dun sa mga a-attend na kung ano man yung mapag-usapan, kayo na po ang mag-cascade sa inyong mga kasamahan. Okay lang po ba yun? Kasi hindi po, pag po tayo nakipag-usap sa kanila na ganito karami, baka ho medyo magulo. At saka may mga bagay po na mas napag-uusapan ng mas focused na group. Gusto niyo muna explanation ng grades nyo? Yes po. Okay. Pangalawa, kung magbibigyan ng pagkakataon, kung bagsak talaga kayo, mabigyan kayo ng, mapakita na sa computation, may mali talaga at bagsak talaga, mabigyan kayo ng special exam. Okay. Nagpunta po sa tanggapan po ni Sir Raffy Tulfo, and then kinukuha din po yung list po na mga willing lang po mag-take ng exam. Karapatan nyo magreklamo if there is any backlash for what you did or for what we are doing here. Ako mismo tutulong sa inyo para mag-file ng criminal case sa kanila. On our part, we will extend all possible legal assistance that we can give to all the affected students. Na sana with the help of CHED, they can properly mediate with the University of Manila and we can resolve this as quickly as possible para yung mga affected students hindi masyadong maabala, especially for I understand many of you are about to take the boards, civil engineering, accountancy, criminology, lahat kayo mag-exam to get your license. So sana as quickly as possible na ma-resolve natin to. Anong inaasahan po ng estudyante, lalo na yung hinaing po nila ay naibigay na po or naisabi na po nila sa CHED? Ang sunod na hakbang po ay magkakaroon po tayo ng mediation o mga pag-uusap, malamang ilang pag-uusap kasama ang pamunuan ng University of Manila at pagkatapos po noon ay titingnan natin may mga pagkakasundo pa. Ito ay para dun sa mga concern ng estudyante dahil ang concern nga nila paano ba sila gagraduate. Pero dun sa mga ilang concerns na lumabas na may patukoy sa kalidad at sa paglabag ng mga regulasyon ng CHED, titingnan po ng CHED kung ano ang mga hakbang at mga kinakailangan gawin para maitama ang mga
non-compliances o di pagsunod na ituro na naisiwalat ng mga mag-aaral. So magkakasabay po ito mangyayari at ito po ay pagtutulungan ng regional office, ng legal office, ng Office of Student and Development Services din po ng CHED. Marami pong mga paglabag na nabanggit at kung ito ay mapatunayan po na talaga mga paglabag, meron din pong mga nararapat na kaparusahan, administratibong kaparusahan at mga ito at ang mga kaparusahan ito kasama na po ang maaaring pagpapahinto ng operasyon ng eskwelahan o suspension ng operation o yung pagpatigil sa pag-offer ng mga programa nila, yung mga kurso na tinatawag natin na ino-offer nila, pwede rin pong ipatigil yon o ipasuspende. Nabanggit it, attorney, nakatakdan ang graduation ay July 31. Kung sakali na magkakaroon ng special examination sila ngayong August, ay mapagbibigyan ho ba, makipagtulungan ba ang CHED para magkaroon ng special graduation yung mga estudyante nating nagreklamo? Inaasahan natin na kung magkaroon ng special exam, baka pwedeng i-move na lang sana yung graduation date. Pero ito nga po ay wala po sa kapangyarihan ito ng CHED. Hindi po namin pwede diktahan ang eskwelahan kung kailan ang graduation. In the same way na hindi po kami pwede magdikta na palitan niya yung grade sa mga estudyante. Ayun po ay pasok po sa tinatawag natin na academic freedom at autonomy of higher education institutions. Nasa konstitusyon po yan, nasa batas po natin yan at yan po ay pinapangalagaan at nire-respeto rin naman po ng CHED. Pero kung kayang pakiusapan at madadaan naman po sa pakiusap na dahil nga po sa pangyayaring ito, hindi rin naman, kung lalabas na hindi naman kasalanan ng mga estudyante, bigyan naman po natin sila ng pagkakataon na makatanggap ng pagtatapos isang seremonya na nararapat din sa paghihirap at talagang pinagtrabahuhan nila. Kailangan ng malalapitan, kailangan ng magpapalakas ng loob nila at palagay ko yun naman ang kahalagahan din po ng Tulfo in Action at saka ng tanggapan ni Senator Tulfo. Pinapalakas niya ang loob ng ating mga mag-aaral para talagang ilaban din ang kanilang karapatan. Laki na yung chance na ma-resolve agad yung problem. Based kanina dun sa pag-uusap, I think kaya na mag-meet halfway with the University of Manila para maayos na yung grading system. I think si CHED will take the initiative already to ensure na yung grades ni Salva will be accepted by University of Manila para makredit agad yung grades and then ma-process agad yung transcript nyo and yung diploma. So there's no reason for you to retake the exam kung pasado kayo. So hopefully by tomorrow they can give us updates so we can see the records already. We instructed our staff already to draft a resolution. So isa yun sa posible naming ipasilip kung umabot man sa Senate hearing. But then rest assured that our office will be in contact with you guys na hanggat hindi naayos yung problema, our office will be open to listen to you and to extend all possible legal assistance or any assistance that we can give para ma-resolve agad. If you have any concerns, just contact our office. RTIA is also open for your concerns. Attorney, ano po ang napag-usapan ho ng eskwelahan at ng mga estudyante? Nagkaroon naman ng pagkakasunduan na ilahad ng mga estudyante yung kanilang mga suliranin at mga issues sa mga opisyal at kinatawan ng University of Manila na nandito at nagpunta. At nabigay rin naman ng University of Manila yung panig nila base sa mga initial na report na naibigay natin din. Tapos nagkaroon ng pagkakasundo na titingnan kung ano yung mga pwedeng solusyon na nakaagad. Sabi ko nga, definitely hindi pwedeng baguhin yung grade basta-basta. Pero may pag-usap na ito yung tamang proseso. Titingnan ko na sunod ba yung mga proseso. So kahit paano, nag-umpisa nang gumalaw yung gulong para mas maitama yung mga nangyayari. Para masagot din yung mga issues ng mga bata sa tamang paraan. Nakita ho ba natin sa picture ang graduation ng mga bata this year? Kung this year ang pinag-uusapan, posible. Pero yung
isa sa mga naging pag-uusap at kasunduan ay magkakaroon ng adjustments para kung kinakailangan ay mabigyan talaga ng pagkakataon ng makagraduate ang mga bata. Yun naman po ay malaki po ang pasasalamat namin dahil ang office po ni Senator Tulfo at ang Raffy Tulfo in Action ang nag-endorso nung problema sa CHED. Dumiretso po kay Chair Popoy De Vera at si CHED Chair naman po pinapatutukan niya po kaagad kasi nga po ito po ay mandato ng CHED. Lalo na po ang pinag-uusapan dito ay ang graduation at kinabukasan ng mga bata. Senator Raffy, maraming salamat po sa pag-stand nyo sa amin mga estudyante. Salamat po dahil kasama po namin kayong lumalaban sa amin sa laban na to. And alam po namin na makakamit din po namin yung gusto po namin na makagraduate. And alam po namin dahil salamat po dahil dinala niyo po kami dito sa CHED at may papakita na po at masasagot na po yung mga katanungan sa aming mga isipan sa mga nangyayari po sa amin. Kaya malaking pagpapala po kayo, hindi lang po sa buhay ko, kundi sa buhay po ng lahat ng estudyante ng University of Manila. Maraming salamat po sa inyo.